Babalik lang muna ako sa bahay, ah. Nakalimutan ko kasi yung flash drive para sa presentation. Oo. Oo, Jean. Ha? Di ba sinabi ko naman sa inyo kailangan ko yung first cut ng commercial na yan? Oo, yung first cut. Hindi pwede. Wala akong sasabihin sa kliyente natin. No, Jean, I need that by tonight. Pag hindi nila naibigay yan, sabihin mo they will never be able to work with our agency again. Okay, bye. Madaling masanay sa araw-araw na takbo ng buhay natin. Pero paano kung isang araw, biglang magbago ang lahat? At harapin mo ang isang bangungot na hindi mo alam kung magigising ka pa. Ngayong gabi, ako si Cheska. Joey! Hello? Hello! Ingat ka! Hello! Ingat ka! Saan ang yaya mo? Where's yaya? What? Robot? Yeah. You wait lang, ha? Yaya? Hello! Ingat ka! Hello! Ingat ka! Ano ba? Ate! Ate, sorry po. Ate! Cheska! 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 Tama na! Cheska! 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 Ay! Nakapal! Ano ba? Hayop ka! Cheska, tama na! Uy, gagawa mo, ha? Cheska naman! Huwag mo naman sa akin isisi lahat. Huwag isisi sa'yo lahat. Ha? Paano naman ako? Lalaki ako. May mga pangangailangan ako. Eh, lagi ka namang wala eh. Kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Lumayas ka! Nagtatrabaho ako! Cheska! Cheska, please! Lumayas Makinig ka! ka muna! Kaya ka baboy niya! Oh, nasaan ang asawa mo? Papang! Si Papang! Ito. Nasa Bulacan po, sa kanila. Papang! Doon muna siya. Papang! Mailang scoops ba to? Ay, akin na yan. Dito ka kay Joey. Oh. Papang! Na-sterilize na ba itong mga bote na ito? Ito, Papang! Hindi ko ho sigurado eh. Sige, pakukulaan ko na lang ulit. Akin na yan, ma. Sige lang. O ano na mangyayari ngayon? Nag-usap man lang ba kayo? Ma, paano naman ho kami mag-uusap? Pap! Sin! Katapos ng ginawa niya? Pap! Eh baka masaktan ko lang siya. O kaya magsumbatan lang kami. Ma, alam ko naman na grabe ang demands ng trabaho ko. Na wala akong oras para sa pamilya ko. Pero kung hindi ko gagawin yun, paano kami mabubuhay? Papang! Mula nung nalugi yung negosyo niya, palagi na lang siyang nai-insecure sa lahat ng accomplishments ko. Pero Sige, anak, baby. Papang! Sin! you cannot have everything in life. Papang! Hindi ka pwede maging successful na executive na hindi nagsasakripisyo ang role mo as a wife, as a mother. Sin! Papang! Ano bang gusto niyo sabihin sa akin? Di! Tanggapin ko ulit si Ambet. Ganun ba? Na kalimutan ko na lang lahat. Lahat ng kasalanan niya sa akin. Na dito na lang ako sa bahay. Maging full-time wife, full-time mom. Ang sinasabi ko lang, kailangan malaman mo kung ano mga priorities mo sa buhay. You will have to make some hard sacrifices, some decisions. Malaki na ang anak mo. Lumalaki na si Joey. Anong priority mo talaga? Sin! Oh, Sin!
Oy, baka ayan na yung inaantay natin. Sandali. Halika, punta tayo doon. Dali natin toys mo. Halika na. Hoy! Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Ikaw ba yung dating yaya ng anak ni Marie? Ako ho si Idang. Halika, pasok ka. Anak. Cheska, eto si Idang. Siya yung dating yaya ni Marie, yung anak ni Maring Celia na nagpunta sa Australia. Nung nabanggit ko kay Maring Celia na naghahanap ka ng yaya, ito nirekomenda niya. Matagal ka na ba nagtrabaho doon? Oo, mga higit 2 taon na po. Kaya lang, papunta na po kasi sila sa Australia. Siya ho ba yung aalagaan ko? Ha? Oo. Hi! Bird! Bird! Ah, bird! Bird! Ah! Bird! Ah! Hello? Pwede ko ba siya makarga? Sige. Hello! Ingat ka! 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 Joey? Good boy ka ba? Cute-cute mo naman. Pakilagay na lang sa vase. Sige po, ate. Saan ko nakuha yung bagong yaya? Si Idang, bakit? Interesado ka na naman? Cheska, alam ko malaking kasalanan ko sa'yo. Pero sana, bigyan mo ako ng chance na makapagbago. Gusto kong ayusin to. Ayusin? Ganun lang yun? Ano bang pwede kong gawin para patawarin mo ako? Tinanggap ko na yung assistant sales manager na position doon sa trading company. Magtatrabaho na ako. Ayusin ko ang sarili ko. Ayusin ko ang buhay ko. Para sa atin. Para kay Joey. Please. Ang ganda naman ng mga toys mo. Alam mo sa amin sa probinsya, mga laruan lang namin doon. Yung mga tuyong sanga, tapos gumagawa kami ng mga tirador at saka manika. Pero ikaw, ang dami mong toys. Ang ganda, oh. May car ka pa, oh. Mukhang sanay na sanay ka sa bata, ah. Matagal na ho kasi ako naging yaya. Wala ka bang anak? Wala akong anak, ate. Pero may pamilya ho ako sa probinsya. Ako po sumusuporta sa kanila. Oo nga pala, ito yung sweldo mo para sa isang buwan. Salamat, ha. Alam mo, sana magtagal ka dito sa amin. Sana nga ho. Ate, meron ho ba kayong alam na malapit dito na mapagpapadala ng pera? Kasi gusto ko magpadala sa amin, eh. Alam mo, yung isang katulong namin, dyan sa may labasan lang sa labas ng village, meron doon money transfer. Pwede ka magpadala doon. Sige po. Salamat, ha. Joey? Gusto mo mag-play? Ha? Play tayo ng blocks mo, sweetheart? Oh, ito. House. Hello! Ingat ka! Hello! Ingat ka! Hello! Ingat ka! Idang? Idang? Hello! Ingat ka! Ito nga para ilagay mo sa dirty kitchen. Ang ingay eh.
Sige ho. Hello, ingat ka. Hello, ingat ka. Hello, ingat ka. Hi, Ma. Hi, anak! Ano naman yung pinapanood mo? Horror na naman. Ay, mabuti yung paminsan-minsan, bumibilis ang heart rate ko para na rin akong nag-exercise. Nagluto kami ng menudo ni Idang. Gusto mo bang kumain? Talaga? O sige, Ma. Magbibis lang ako, ha? Okay. Sunod ako. Sige. Maghahain na ako. Thank you, Ma. Akala ko patay na kayo pa. Hindi mo ako dapat sinaway. Idang? Joey, alam mo, kausap ko ang daddy mo. Gusto niya mag-dinner kami. Ano sa tingin mo, anak? Gusto mo bang magkaayos na kami? Gusto mo bang mabuo ulit ang pamilya natin? Joey, sorry ha. Anak, alam ko na palagi na lang walang time si Mommy para sa'yo. Pero sana maintindihan mo na kaya ako nagtatrabaho dahil gusto ko masaya ka. Yan ang lagi mong tatandaan, ha? Idang? Ma? Sandali ah. Ma! Ma! Idang? Idang? Ma? 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 Ma! 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 Si Idang. Aswang! Si Joey! Kunin mo si Joey! Ma! Kunin mo si Joey! Dali! Kunin mo si Joey! 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 Tulong! Gagawin mo sa anak ko. Joey! 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 Ambet! Si Mami wala na. Tapos si Joey kinuha ni Ida. Paano nangyari yan? Ma'am, alam niyo po ba ang huling nangyaya ninyo?
Candida. Yun yung given name niya, pero yung full name niya hindi ko matatandaan. Bago lang kasi siya eh. Tinanggap mo yung yaya. Hindi mo pina-background check. Ano, Ambet? Sisisihin mo pa ako ngayon, ha? Bakit nga ba ako nagpalit ng yaya? Sir, tulungan niyo kami. Yung anak ko baka kung saan nila dalhin. Baka kung anong gawin nila sa bata. Kailangan po namin ng additional information. At tatawagan namin ang sinasabi niyo dati niya employer sa Australia. Hindi ko alam kung ano nagawa akong kasalanan. Ambet, ba't nangyayari to sa akin? Wala kang kasalanan. Excuse me po. Si Mami, si Joey kailangan hanapin natin. Sorry. Opo, katatapos lang po ng libing. Ay, hindi po. Dito lang po ako sa bahay. Sasamahan ko si Cheska. Ito po kakausapin namin ng mga pulis ngayon. Sige po. Candida Reformalis po ang buong pangalan niyo, ma'am. Nakuha namin to doon sa dating employer niyo. Hindi niyo ba alam kung tigas ang probinsya siya? Wala rin daw po silang alam. Galing daw po sa kapitbahay din si Candida. Nung nangailangan ng katulong, nag-apply sa kanila. Pero wala daw po sila napapansing kakaiba. Maliban po sa tahimik at hindi nagkukwento sa sarili niya. Birth certificate niya. Wala kayong NSO copy. Siguro naman meron. Ma'am, wala daw pong record sa NSO. Wala? Puro na lang wala eh. Cheska, tama na. Ano tama na? Ano ba naman, Ambet, nawawala yung anak natin? Ma, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako mahanap mga anak ko. Meron mo ba kayong alam na malapit dito na mapagpapadala ng pera? Kasi gusto ko magpadala sa amin eh. Cheska, anong ginagawa mo? Ito. Tama-tama, itatawag ko na sa mga pulis to. Oh, sandali. Ano gagawin mo sa bagal ko? Sige. Tatawag tayo ng pulis. Hintayin mo sila, pero ako hindi na makakaantay pa. Hanapin ko ang anak ko. Babawiin ko siya. Ako lang ang may lisensya dito. Sige, hintayin mo ako. Mag-i-empake din ako. Totoo kaya sinabi ng mama mo bago siya mamatay? Aswang daw si Idang.
Wala akong pakialam. Kahit kamag-anak pa nila si Satanas, huwag lang nila sasaktan ng anak ko. Matagal pa ba yan? Ambet. Ambet, bilisan mo na. Malapit na tayo eh. May kailangan po kayo? Miss, pasensya na. Hinahanap lang namin si Vicente Olivar. Si Vicente po ba? Alam niyo kung saan siya nakatira? Wala na po siya rito. Umalis na ho siya. Nung isang linggo lang, bakit niyo po natanong? Hindi niyo ba alam kung nasan siya ngayon? Hindi po. Nagtrabaho lang po siya sa baboyan namin. Wala pa siyang isang buwan. Nakiusap lang siya sa asawa ko. Pero hindi namin siya kilala. Salamat. Pasensya na sa abala. Ano po nga naman? May nakuha pa ho kaming mga leads. Itong si Idang, meron siyang pinadala ng pera. Si Vicente Olivar. At yung taong yon, merong kasong murder 20 years ago. Pero yung kaso na-dismiss dahil yung buong pamilya na massacre. Eh, sabi ng mga tao dito, kinain daw ng aswang yung buong pamilya. Alam niyo naman sa mga probinsyang ganito, naniniwala pa rin sila sa mga ganun. Sige, magka-camp out lang kami ni Cheska dito kasi wala kami mahanap na lodge. Tawagan ko na lang kayo pag may balita na. Sige po. Okay ka lang ba? Ano sa tingin mo? Sa tingin mo, okay ba ako? Cheska, alam ko galit ka sa akin. Ano gusto mo gawin ko? O sige, kasalanan ko na. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi nangyari to. Kasalanan ko pag hindi natin nahanap si Joey, pag may nangyari masama kay Joey, kasalanan ko. Sige, ako na lahat. Ipagdasal mo na walang masamang mangyari sa anak ko. Dahil pag nagkataon, hindi kita mapapatawad. Cheska! Bakit? Cheska, nananaginip ka. Dapat puntahan natin lahat ng police stations dito. Baka sakaling may makuha tayong address. Hindi kayo taga rito, no? Hello, ingat ka. Hello, ingat ka. Hello, ingat ka. Manong? Pwede ho bang magtanong? Baka naman ho meron kayong kakilalang Candida Reformales o Vicente Olivar o Candida Olivar. Si Idang ba hinahanap mo? Opo, kilala niyo ho si Idang? Wala pa naman ako nakakalimutan pangalan. Kahit matanda na ako, alam ko pa naman lahat ng sulat na dumaan sa akin. Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Bakit nyo nga pala siya hinahanap? Manong, nakikiusap po ako sa inyo.
Kung pwede ho, baka naman pwede malaman kung saan siya nakatira. Importante lang po. Matagal na panahon na yun eh. 20 taon na. Kasi yung mga sulat na hindi namin may deliver sa malayong barangay, iniipon namin sa post office. 2 beses sa loob ng 1 taon, dumadaan si Ida para kunin yung mga sulat ng anak niya. Pero nahinto na ang mga sulat. Natatandaan ko nga pala yung address sa Barangay Umana. O, sige po. Ano na po. Salamat po. Sensya na po, hindi na po ako babiyahe. Sige po, tuloy na po kayo. Pasok na po kayo sa loob. Sir, wala po ako. Ano? Bakit? Hindi ba tayo pwedeng pumunta hanggang Umana? Bakit? Ano ba meron doon? Kasi ho, ang alam mo dito sa amin, lugar ng mga aswang yun. Wala hong tagalabas na nakaalis ng buhay doon. Kaya pasensya na ho kayo talaga. Sige po. Halika na. Siguro kailangan na natin humingi ng tulong. Napalakay. Napadaan ho kayo. Kumusta ang bata? Maayos naman ho. Nasaan si Idang? Idang? Idang! Idang! Dapat pagplanawan natin mabuti. Si Joey. Isang pagkakamali ang batang yan. Hindi mo dapat dinala dito. May narinig ako sa bayan na may mga tao naghahanap sa inyo. Saan niyo narinig? May nakapagsabi lang sa akin. Hindi ko rin alam. Pero itong masasabi ko sa inyo, hindi nyo dapat dinala dito. Hindi natin kauri ang batang yan. Huwag ho niyo akong pagsabihan dahil alam ko ang ginagawa ko. Anong sasabihin sa kanya kapag nalaman niya kung ano kayo pagdating ng araw? Umalis na ho kayo bago ako mawala ng galang sa inyo. Pagsisisihan mo ito, Idang! Pagsisisihan mo ito! Pagpasensyahan niyo na ho ang kapatid ko. Hindi niya ho alam ang sinasabi niya. Masama ang kutob ko, Vicente.
May iba akong naamoy sa simoy ng hangin. Saan mo dadalhin yun? Iaali ko kay Apple Lakay. Galit siya sa ginawa mong pagsagot sa kanya kanina. Sawa na ako sa panghihimasok niya sa atin. Siya ang pinuno natin. Ibigay mo na sa kanya ang bata. Hindi. Minsan ko na siyang sinunod. Kung saan-saan niya dinalang anak ko. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. May sarili na akong anak, Vicente. At yun ang dapat kong isipin. Narinig akong putok. Nandito tayo mag-asawa! Kinuha nila yung anak ko! Huli mo sila! Tumakbo na kayo! Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko! Anong panglalaban niyo sa amin? Jessica. Gamitin mo yung bagay. Ayoko! Sa ulo mo sila tangaan. Jessica, tumakbo ka na. Ligtas mo sa Ligtas mo si Joe. Jessica. Patawagin mo ako, Jessica. Patawagin mo ako. Amber!
Vicente. Vicente. Hindi mo na masasaktan ang anak ko. Joey? Ligtas ka na, anak. Ligtas ka na. Wala nang pwedeng manakit sa'yo kahit kailan. Hindi kita iiwan. Pinapangako, alagaan kita. Alagaan kita, anak. Nakita na ho namin ang katawan ng asawa niyo sa gubat. Para hong dinapa ng mapagsik na hayop. Hindi ho hayop ang pumatay sa asawa. Ano ang pumatay? Ay wala naman ho yung sinasabi mo mag-asawa eh. Puro abo lang ho nakita namin dyan sa puno. Gusto na ho namin umuwi ng anak ko. Matagal po. Hatid ka na namin. May mga bagay na mahirap paniwalaan. Parang isang matinding bangungot. Isang bangungot na magpapabago sa atin at magpapatanto sa mga bagay na dapat nating pahalagahan at ipaglaban.